Nako, ito na po. Nagsalita na ang veteranong politiko, veteranong abogado, Secretary Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos Jr. Ano ang kanyang sinasabi? Dito sa kanyang Facebook post, ano sinasabi niya? Pinuna at binatikos ni Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Ayan o, ang mga nananawagan ng hustisya kasunod niya ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Binansagan niya na kanilaan niyang panawagan bilang isang kasuklam-suklam. Grabe lalim ha. Kasuklam-suklam daw po ang inyong panawagan ng hustisya. At tinuturo daw niya ng dating gumawa, yung gumawa ng hindi makatarungan, marahas. Gano? Gumawa ng hindi makatarungan, marahas sa mga gaya ng ay ginagawa niya ng mga desperado. Tinuturing na desperado na ang galaw ngayon sa paghahanap ng hustisya. So, ang gustong palabasin dito ni Secretary Ponce Enrile, nung ang nakaraang administrasyon under Duterte, sila ang nasusunod kung ano ang gagawin. At walang hustisya. Kaya doon sa kanilang kampanya ay marami ang nadisgrasya, nadamay, na walang kinalaman o may kinalaman man, pero walang hustisya dahil inilagay nila sa kanilang kamay ang batas. Okay? Ngayon, under President Marcos, binibigyan ng hustisya ang mga pamilya na naging biktima at pinapanagot ang mga taong nasa likod nito. Okay? Ay bakit daw kayo ngayon ay naghahanap ng hustisya? Karumal-dumal, ang kasuklan-suklan daw ang dating. Unang-una, ang ICC, International Criminal Court, ang siyang nagpa-aresto kay Duterte, hindi ang Philippine government. Muling inulit ni Senate Secretary Juan Ponce Enrile, walang kinalaman at huwag niyong sisihin ang Marcos administration dahil walang kinalaman sa kaso at pagkaka-aresto. Ipinatupad lang ng Philippine government ang warrant of arrest galing sa Interpol dahil tayo member ng Interpol. Ayan ha. So parang ang sinasabi rito, nung kayo ang manasa kapangyarihan, wala ring hustisya na nakamtan yung mga pinaghihinalaan nyo sa illegal na operation kaya't nawala ang kailang buhay. Ngayon na bumabalik at naghahanap ng hustisya sa tamang proseso at dadaan sa paglilitis at karapatan ng mga naging biktima na maghanap ng katarungan, sisigaw kayo ngayon ng hustisya, katarungan para kay Duterte at iba mga kasamahan niya sa gobyerno na naunang nang haras. Yan ang sinasabi. Kasuklam-suklam daw po ayon kay Juan Ponce Enrile. Anong inyong masasabi dyan? Nagsalita na po ang veteranong politiko at abogado at sa kanyang pananaw, ayun ho ang nangyayari. Any comment, reaction? Please like and share ng video ito. Sunod na ating pag-usapan, ito na nga po. Mukhang nag-iba na talaga ang pananaw at paniniwala ni Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief. Ilang beses na rin natin na topic ito dahil ating pinaniwala ng kanya sinasabi na siya ay susuko, siya ay haharap sa warrant of arrest at siya ay susunod at sasamahan niya si Duterte sa ICC. Ngayon po nabaliktad na ang lahat. Hindi na niya sinasabi na sasamahan si Duterte sa kulungan sa ICC. Sa halip ang kanya sinasabi ngayon ay hindi siya magpapahuli. Siya ay magtatago na lang. Habang hindi daw niya nakikita ang hustisya. Aba, Senador, hindi mo makukuha ang hustisya kapag hindi mo hinarap ang warrant of arrest sa oras na lumabas ito. Ang proseso ng paghanap ng hustisya ay yung ikaw ay kinasuhan, mayroong warrant of arrest kung sakali, sumunod ka sa warrant of arrest, humarap ka sa korte. Paano mo makukuha ang hustisya kung hindi ka haharap sa korte? Kung hindi mo haharapin ang kaso? Kasi kung hindi ka susuko o hindi ka magpapahuli, ibig sabihin hindi ka sumusunod sa proseso. Anong una, okay haharapin mo, sasama ka at paninindigan mo na inosente ka. Ay bakit ngayon na nasampulan ng ICC si Duterte, ayaw mo na samahan at tapos ngayon, hindi ka na rin magpapahuli? Ay paano yan? So, paano susuportahan ka ng mamamayang Pilipino? Paano ka makakakuha ng suporta sa mga matitinong Pilipino na ang paniniwala sa rule of law ay sumailalim sa proseso?
At ngayon ay nasa proseso na. Bibigyan kayo ng hustisya, bibigyan kayo ng karapatan na ipaglaban ng inyong karapatan sa gagawing trial sa ICC. Pero pansamantala ay talagang may arestuhan muna kasi babasahan ka ng kaso. At yung kasong ito, crime against humanity, ay non-bailable offense. Ganun po ang proseso eh. Eh, papaano kung ganon? Kung hindi kayo haharap? Aba, mag-iiba ito. Ano ha? Hindi makukuha ang hustisya kung kayo ay hihingi ng proteksyon sa inyong mga followers para kayo pagtakpan o magtago. Hindi makukuha ang hustisya dito sa Pilipinas dahil ang kaso ay nasa ICC. Okay? Doon ang paglilitis, doon ang trial, nandun ang kaso, nandun ang mga complainant, nandun ang mga testigo, doon ang labanan sa ICC, hindi dito sa Pilipinas. Siguro mas maganda, Senator Bato, pasintabi na, gumaya ka na lang kay Duterte. Nung una, pumapalag siya, ayaw magpahuli, pero nandoon na, mukhang happy na. Dahil maganda raw ang kulungan, maganda raw ang treatment sa kanya, maayos ang pagkain, maayos ang pakikitungo sa kanya ron, inaalagaan siya. Tapos tinutulungan pa ng Philippine Ambassador natin. So, yung ICC ay tumutulong sa kanya. Tinatrato siya na inosente. Tinatrato siya na isang suspect o akusado. Hindi pa siya tinatrato na guilty kasi nga magtatrial pa lang. Maniwala ka, mukhang iba ang treatment doon. Makatao ang treatment doon sa ICC, sa mga akusado at saka on trial. Iba kaysa sa lower court dito sa Pilipinas na kapag dito ay nahuli ka o naging suspect ka, akusado ka at nag-trial ka, parang ang dating sa tao guilty na. Hindi po ganon. Ibang-iba, malayong malayo, milya-milya ang layo, kumpara sa local court ang international court. Ayan, ha? So, kung ating mapapansin din, ilang araw na, parang medyo naglalayo na rin ang init. Hindi katulad nung unang araw mula nung March 11 na mahuli si Duterte, hanggang 2, 3, 4 na araw, masyadong mainit. Ngayon po ay 20, 21 na, medyo naglalayo na. Ang maingay lang ay yung mga kandidato kasi ginagamit talaga yan. Yung mga rally ng mga kandidato for election. Yung rally ng mga kandidato, hindi na yun para kay Duterte. Ito ay for election na. Ginagamit nilang publicity na. Itong isyong ito para sa kailang interest pampolitika. Ayan po ang mabigat yan. Kaya after election, malamang maglalaylo talaga yan. Kasi wala na magrarally na politiko pagtapos ng eleksyon. Tapos na eh. Lalo na pag natalo, sa tingin niyo yung matatalo ng kandidato, tatayo pa sa stage yan para manindigan. Hindi na. Ngayon, maingay lang sila kasi kandidato sa local and national position. In other words, sa akin pong sariling opinion ko lang po ito, analysis, nagagamit at ginagamit ng mga politiko ang pagkakahuli kay Duterte. Pagkatapos ng eleksyon, wala na, hindi na magagamitan. Ibang issue na ho yan. Ayan ha, maging maingat. At dun ho sa sinasabi ni Enrile, masakit yun. Pero wala tayong magagawa. Yun ang kanyang tingin sa kasalukuyang nangyayari.